guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, magtra-transfer tayo ng mga ilang puno ng ating pechay. Kasi medyo malalaki na rin naman sila at yung mga iba ready na talaga pang ulam. So para meron pa rin tayong pechay para sa mga susunod na weeks or susunod na buwan siguro, kung aabutin man siya ng buwan ba, magtatanim tayo, magta-transfer tayo ng mga iba puno kasi nga may mga space naman dito na pwede nating pagsingitan ng ating pechay. Bali, eto yung gagawin ko ngayon habang inaantay ko naman si Asis na dumating kasi nga wala pa si Asis at hindi pa rin kami kumakain ng pananghalian. Inaantay ko nga din si Asis para may kasabay ako. So, habang inaantay ko siya, ito yung gagawin ko. And syempre, sa ating daily routine, nakapaglinis na rin tayo ng bahay, nakapagluto na. So, dahil nga malinis na rin yung ating taniman, so, ayan nga, napag-isipan ko na magta-transfer ng mga ilang puno. At yung mga ibang kapitbahay nga namin, nung malaman nila na may tanim akong Chinese sag, ay nanghihingi sila ng pangtanim din daw. Kaya sabi ko, oo. Si Tol Mami dito sa kapitbahay namin, nakita niya kasi kahapon. So, ayan. And, siguro, mga mamayang hapon, kapag hindi na masyadong maaraw, doon sa may bandang pinagtaniman ko ng pechay, magtatanggal ako ng konti doon kasi magtatanim din ako ng mga ibang puno din doon sa pinagtaniman natin kasi marami sila kung nakita nyo, di ba, marami yung pechay natin and nagsisiksikan sila. So yung mga iba naman ilalagay ko sa freezer, bali ilalagay ko siya sa ziplock bang tawag doon sa plastic na yon, tapos ilalagay natin siya sa freezer para meron tayong ipapang ulam para sa sinigang or pang gisa-gisa or di kaya pang salad lang, alam nyo yon. So ayun nga, kagaya nakikita nyo sa pwestong yan sa tabi ng garlic, medyo maaraw kasi. So baka mamayang hapon kapag yung medyo may lilim na dyan, itutuloy ko yung pagtatanim ng ating pechay. And syempre, kasama na rin na pagtatanggal sa mga pinagtanggalan nila ng damo kahapon. Ayan, sa may tabi ng garlic yan. So, ayun. Ito na lang muna yung gagawin natin habang nagaantay tayo ng ating kasama dito sa bahay. Para alam nyo yon, pakikinabangan kasi natin yan guys sa mga susunod na buwan. Alam nyo na kapag may konting lupa ka, magtanim ka lang ng konting gulay, ay malaking kaginhawaan na rin yan at saka malaking tipid na rin yan para hindi tayo palaging nabili ng ating mga gulay. So ayan don't sit like that. Nandito kami sa may supermarket kasi nasa id. No, the white. The white only pa. Dope sample daw. I don't know. Velvet touch. Free. Is it free? Dope sample where? Get the conditioner sachet work for free with this. Maybe it's inside. Can you? Yes, there is inside. Look. May free siya na Dove conditioner. Ano? No? That one, oh. The pack, there's nothing? There's no Coca-Cola. There is. Come here. Nandito kami sa supermarket, guys. Paano inasaid kami? Wala kaming, alam mo yun, wala kaming extra na toothbrush. Wala kaming sabon. Hindi ko na-check yung cabinet namin. Kaya wala na rin akong deodorant. Kaya sabi ko, sige, mamamalengke tayo. Kasi talagang naubusan kahit yung extra toothbrush namin nawala din. Kaya nandito kami ngayon. There, Coco Crunch. Gusto na ng Coco Crunch yung anak ko. Tapos yun nga, kahit yung sa comfort namin, naubusan din kami. Oh, go this way. Naubusan din kami ng comfort. Halos araw-araw ko naglalabagawan ng uniform itong isa. So, ang problema ko, wala silang conditioner. Puro shampoo.
Walang conditioner. Yun ang problema ko. Saan kaya ako maghahanap ng conditioner? Eh? Oh, shampoo. Wala talaga. Look again. And kailangan ko ng comfort. Kasi doon sa kabila, yung Sahara, wala sila. Kaya sabi ko, dito kami sa may mas malaking supermarket, baka sakaling mas kompleto. Mahanap. Oh? You don't have? Sus Mario, wala din comfort. Paano na yung mga damit natin? No comfort here. I check already. Paano kaya to? Sabi ko kasi kay Asis sa Save Supermarket sana kami. Yung driver ko, tamad naman pumunta ng Tari. Good. Brown rice nice. Ganito nakadilim dito sa Parsa guys, 5:30 pa lang. Tingnan nyo buwan. Ang laki nung buwan Namalengke na rin kami ng gulay. Sitaw, ganyan. Kasi meron naman tayo dun pechay, may talong naman tayo dun. Kumbaga, lang ba, yung pandagdag lang ba sa mga gulay-gulay natin, namalengke na rin kami. And 5:30 lang, tingnan nyo, 5:30 lang dito, pero ganito na siya kadilim. Gabi na. At yung buwan nga, tingnan nyo, bilog na bilog ang buwan. Napakababa nung buwan. Bilog na bilog. Bali, bumibili lang si Asis ng goat meat na pang-ulam. Then, uuwi na tayo. So, kita tayo sa bahay. Hi guys! Diba kahapon na malengke kami? Nakahanap ako ng shrimp cracker. Di ko alam kung itong shrimp cracker nila ay pareho sa shrimp cracker sa atin sa Pilipinas. Pero na-miss ko nang kumain nito. And syempre, meron ako dito sa Ilocano, inartem. Sa mga ibang tawag nila, pinakurat. Ayan. Epekto yan ng paglilihi ko pa nung mga nakaraan. Gusto ko ng maalat, gusto ko ng maasim, ayaw ko ng matamis. Gusto ko palagi may suka, basta gusto ko palaging something na maalat, ganun. Kaya gumawa ako ng ganito para pag kumakain may sausaw. Ewan ko, dati naman hindi ako gumagawa ng ganito, diba? Ngayon lang ako nakagawa ng ganito. So, syempre, maglalagay tayo ng konti dyan. Mga 2 linggo na to. Nung nagluto kami ng baboy, nung gender reveal ako, ito yung pinagsawsawan namin nung prito naming baboy. Kaya medyo maanghang na siya. Masarap sana kapag may balot. Ay, wala man balot. Habang inaantay ko si Asis, wala pa yung isa. Minsan, kapag nagugutom na ako, kumakain na ako mag-isa. Pero kapag ganyan na hindi. Tingnan nyo, pareho yung itsura nung uwishi sa atin na ganito. Kaya tignan natin kung masarap. Ganon din ang amoy. Ay, naglalaway ako. Tikman natin. Sausaw natin sa suka. Sarap. Buti na lang hindi maanghang to. Halos pareho lang yung lasa niya guys sa atin. Sana bumili na lang ako ng 2. Isa lang binili ko kasi sabi ko try na lang muna.
Sarap. Ay, nako. Sakto yung partner, oh. Suka. Minsan kasi, may hinahanap yung bibig ko na gusto kong kainin, ganyan. Hindi ko mahanap dito. Marami akong hinahanap na chichirya na manggagaling sa atin. Pero minsan iniiwasan ko kasi nga maalat nga kasi. Alam nyo na. Pero ano lang nun, andito na yata si Asis. Yun nga lang, hindi ako pasalamat din ako kasi hindi ako mahilig sa matamis. Kasi kabilin-bilin talaga sa akin ng doktor, iwasan ko yung matatamis para habang buntis ako, may iwasan yung pagkakaroon ko ng diabetes bang tawag doon. Yung pagtaas ba ng pagtaas ng blood sugar, ganun. Kasi parang kapag mataas yata ang blood sugar mo tapos buntis ka, medyo delikado yata. Kaya sabi niya, iwas sa matatamis, ganyan. Buti na lang hindi ako mahilig sa matamis. Kasi may mga ibang buntis guys na gustong-gusto nila ng matatamis. No? May mga napapanood ako, mahilig sila sa matatamis. Ako naman, ito naman, ang problema nga lang, sa maalat naman tayo at saka sa maasim, baka mamaya, pagka-UTI ay naman tayo. Pero matakaw ako sa tubig. Pagising ko pa lang sa umaga, inom na ako ng tubig. Pagkatapos ko magkape, inom ulit ako ng tubig habang ganon, maraming ako. Kaya yung ihi ko, clear siya. Wala akong problema sa ihi, kasi clear ang ihi ko. Ang takaw ko sa tubig, yung container namin, lagyan ng tubig, 2 beses ko yan pinupuno sa maghapon. kaming tatlo lang dito sa bahay, ha? Pero 2 beses kong pinupuno yan. Kasi nauubusan kami. Pagdating ng gabi, wala nang laman yan. Ang sarap! Papuntahin ko si Asis sa para Julie, pabilhan ko ng ganito. Sarap talaga. Minsan ang sarap kumain ng chichirya. Nakakamis. Gusto ko yung lasa ng clover. Gusto ko yung lasa ng onion rings. Ganyan. Yun yung hinahanap ng bibig ko guys na pagkain. Yung lasa ng buhay bawang. Gusto ko yun. Ay nako. Kaya naman, ang laki ng tiyan ko, ang takaw ko sa Sarap talaga. Perfect partner nito. Ang ating Artem. Magdadagdag ako ng suka, tapos magdadagdag din ako ng sili. Medyo maano na siya. Medyo maanghang-anghang na siya. Diba?